Gusto ko lang sagutin itong nabasa kong comment, ano. Um, Tama po ba ang company namin? Nagsasalita po ang HR na pumirma lang daw po kami ng termination and waiver. Wala daw po kaming utang sa company at tatanggalin daw po kami sa company as company driver. Almost 30 years in service na si employee. Bali, iisa lang po ang amo namin. Napanood po kita kaya nag-message po ako sa inyo. Tanong ko lang po kasi po walang conference sa company po namin. Investigasyon po ma'am meron. Kasi ang nangyari po ma'am, pinagbibintangan po kami na nagbenta ng valves. Umamin naman po kami, nagbenta po kami, scrap bakal. Wala naman po ebidensya na maipakita sa amin ang company po namin. Pwede niyo po ba kaming tulungan? Okay, dun po muna tayo sa sinabi ni employee na walang conference na nangyari. Pinagbibintangan sila na parang kumuha or nagbenta ng mga valves. Hindi ko masyadong alam kung ano yung tinutukoy niya doon or kung gaano kamahal ito. Pero inamin nila nagbenta sila ng scrap bakal. So yun po, pinagbibintangan sila. So maaaring ang grounds ng kanilang impending na termination, kasi hindi naman nabanggit na employee kung natanggal na ba sila. So yung grounds maaari ng kanilang impending termination ay loss of trust and confidence, or pwede rin siyang pumasok sa serious misconduct. Ngayon, kapag nagtanggal po ng empleyado ang kumpanya, meron po tayong tinatawag na due process. Pero meron po itong dalawang klase. Procedural due process and substantive due process. Napaka-importante pong malaman ninyo kung ano tong dalawang ito kasi magkaiba po yung epekto ng dalawang ito kapag na-violate po siya ni employer o ni company. Substantive due process, ito yung mga just or authorized causes ng termination. Yun po yung substantive due process. Para maging valid ang dismissal or termination, dapat nakapaloob sa just and authorized causes under the labor code yung termination ng employee. Just causes kagaya ng serious misconduct, willful disobedience, fraud or loss of trust and confidence, commission of a crime, and analogous cases. Authorized causes of termination naman, redundancy, retrenchment, installation of labor-saving device, closure of business, yun, mga ganon. Procedural due process naman ay ganito. Bago mo tanggalin ng empleyado, dapat meron kang twin notice and hearing. Okay, twin notice. First notice, ibig sabihin dalawa ha. First notice, dapat nakasaad doon kung ano yung insidente na nagbigay ng instance o ground para ma-violate ni employee etong company policy or etong rules or regulation ni company. So dapat na-inform sa employee base dun sa incident report na yun o kaya doon sa notice to explain na tinatawag kung ano yung kanyang violation and kung ano yung posibleng penalty ng kanyang violation. Now, after first notice, dapat mabigyan mo ng opportunity sa employee na madepensahan ang kanyang sarili, maipaliwanag niya kung ano naman yung kanyang sabihin nating defenses doon sa ina-allege mong violation niya. So, magsasubmit siya ng explanation and then bibigyan mo siya ng opportunity for a conference or a hearing. Okay? Para maibigay niya yung side niya, maibigay niya yung kanyang panig. Opportunity for a hearing or conference. And yung last notice, ito yung nakalagay doon yung decision ng kumpanya na pagkatapos matanggap yung explanation na employee, ito yung naging decision. Okay? Applying the company policy and applying the penalty on the violation ng company
rules na yon. Now, kung halimbawa man lang na yung violation ni employee, ang penalty nun ay dismissal from service, kailangan mo siyang bigyan ng 5 days at least para magbigay ng kanyang explanation or written explanation. 5 days, hindi 72 hours, hindi 48 hours, 5 days. Meron na pong desisyon ang Korte Suprema regarding that. So, ano mangyayari kung yung dismissal ni employee ay walang substantive due process? Ibig sabihin, walang just or authorized causes yung kanyang termination. Magkakaroon po ng illegal dismissal and entitled siya sa reinstatement or ibabalik siya sa kanyang dating pwesto na hindi nababago yung kanyang seniority. And full back wages, yung sahod mula nang siya itinanggal hanggang sa maging final ang decision ng korte. Pero kapag na-violate lang ni employer yung procedural due process, yung 2 notice and isang hearing and yung 5 days na dapat mong ibigay sa empleyado na period para makapagbigay siya or submit siya ng kanyang explanation, 5 days. Procedural po yun . Kapag yun na-violate ni employer, ang ibibigay lang po sa inyo, i-award ng korte ay nominal damages. Danyos lang po. Ibig sabihin, valid pa rin yung dismissal kasi meron naman talagang just or authorized cause. Yun nga lang, procedurally speaking, hindi po nakasunod si employer. Kaya po, bibigyan lang po kayo ng danyos or nominal damages. So, sagot yon doon sa sinabi ni sender na wala daw nangyaring conference sa kanila. Nagkaroon ng investigation pero walang nangyaring conference. Nung hinarap sila, pinapapirma na sila ng termination and waiver. Okay. So, procedurally speaking, parang hindi nasunod kasi 'di ba sabi natin, yung procedural due process dapat 2 notice, twin notice and hearing. So sa kanila may investigation pero after nun pinapapirma na sila ng termination and waiver. So procedural due process, may violation si company. Ngayon, pumunta naman tayo doon sa ibinibintang sa kanila na nagbenta sila ng valves. Although hindi ko alam kung ano yung valves na yon, or kung gaano kamahal yon. Punta tayo dun sa scrap bakal na sinasabing inamin naman nila na nagbenta sila ng scrap bakal. From the word scrap bakal na sinabi ni sender, i-assume ko na basura siya. So, kung may value man, few hundreds lang, hindi siya libo-libo. Yun ang assumption ko. Hindi kasi masyadong naipaliwanag. Ito yung sinasabi ko na wag niyong i-take ito as legal advice na para sa inyo kasi maraming importanteng details na hindi nyo nasabi sa comment section, okay? So, magbabase lang ako doon sa nabanggit ninyo sa comment. Ngayon, so scrap bakal, from the word scrap, ibig sabihin basura. Itatapon na ng company, hindi na niya pakikinabangan. Kasi nga, scrap. So, malamang ang presyo nun, few hundreds nga. Now, yung ibinibintang sa kanila valves, pero ang inamin nila yung scrap bakal. Alam nyo bang sa isang kasong na desisyonan ng korte, actual case ito, kinonsider ni court yung halaga ng company property na ina-allege na employer na nawawala or kinuha or pinakinabangan na employee na pansarili niya, tinake into consider yung amount ng company property na yon kumpara sa years of service ni employee sa kumpanya. Like in this case, 30 years in service. Tapos yung ibinibintang sa kanya ng company ay less than or few thousands ang halaga. Alam nyo dun sa kasong yun, sinabi ng court na yung dismissal or yung termination ay too harsh bilang isang penalty sa
nagawa ni employee na misconduct or violation, na out of 30 years or out of long years niya sa kumpanya or length of service niya sa kumpanya, minsan lang siyang nakagawa ng ganung violation and few hundreds lang yung halaga. Too harsh yung penalty na termination. And syempre, nakasunod din ito sa social justice policy na nakalagay sa Constitution na pinoprotektahan nito lagi ang working class. Like in this case, masasabi natin na may misconduct, may mali sa ginawa ni employee laban sa company property. Pero yung misconduct na to ay hindi serious para maging dahilan ng pagtanggal sa kanya sa trabaho. Kasi ang nire-require ng labor code na maging valid ground for termination ay serious misconduct, yung malala o grabeng maling behavior. So kung hindi serious misconduct yun, may violation ngayon ng substantive due process. And tandaan ninyo, ang trabaho ng isang empleyado ay kinukonsidera na property right ng isang tao. At hindi ito po pwedeng mawala ng walang due process. Diyan po nanggaling yung substantive due process na tinatawag. Property right, bakit? Kasi dito nanggagaling yung kanyang livelihood, kabuhayan, para sa pamilya niya. Kaya kinukonsider itong property right na hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin na lang na walang due process. Okay, kung hindi ito serious misconduct, pwede ba itong pumasok under loss of trust and confidence? Ganito po yun, ano? Sa loss of trust and confidence, for rank and file employees, kailangan mong mapatunayan yung participation ng empleyado doon sa act na kung saan nawalan ka ng trust and confidence. So yung active participation ng employee, kailangan ma-prove mo after due investigation. So, hindi pwedeng basta hak-haka lang or may presumption ka lang or naniwala nakuha mo lang sa sabi-sabi ng kung sino-sinong empleyado lang. Kailangan may proof, okay, ng participation ni employee doon sa act na nagbigay sa'yo ng ground para mawalan ka ng tiwala. In this case, sabi ni employee sa kanyang comment, walang napatunayan. Okay? So, after conference, sinabihan na lang sila na pumirma ng waiver. Okay, another example. Ito actual case din noong 2019. Ito naman, yung ginawa ni employee, may mga collection siya. Yung collections niya ng maraming maraming araw yon, iba-ibang araw. Meron siyang mga collections na hindi na i-deposit sa bank account ng company. So after audit, nakita nila yung amount na hindi na i-deposit. May mga amount na inamin sa employee na, oo, ito hindi ko to na i-deposit, pero itong mga ito na i-deposit ko. Base doon, sinampahan siya ng qualified theft. Okay? And pagdating sa prosecutor's office, na nakakita ng probable cause si fiscal para kasuhan siya ng qualified theft. Na-issuehan siya ng warrant of arrest dahil dun sa mga violations na yon, and then nung nagkaroon ng investigation, may mga inamin kasi siya na amount na hindi nga niya na-i-deposit. So, after na ma-issuehan siya ng warrant of arrest, kasi may probable cause nakasampan na sa korte yung criminal case yun So, na-issuehan na siya ng warrant of arrest. Alam niyo bang tinanggal siya ng kumpanya? Pero, panalo siya sa labor case na isinampa niya. Ang sabi ng korte, yung determination ng prosecutor's office regarding sa probability na nakumit niya yung crime na ina-allege o binabato sa kanya ay hindi yung equivalent na substantial evidence. Ibig sabihin, yung findings of probable cause ni prosecutor's office doon sa qualified theft na case na isinampa ni employer laban kay employee ay hindi yun ang substantial evidence na nire-require ng labor court
para mapatunayan na valid yung termination. Alam nyo ba ang sabi ng korte sa case na to? At most ang nakita nila may negligence sa employee kasi may mga amounts siya na hindi na i-deposit sa bank account ng kumpanya, pero halos karamihan dun sa amounts na nabanggit na employer na i-deposit naman niya. Okay? So, ang pinaka na-commit niya ay negligence. Pero yung negligence na yun ay hindi enough para maging basihan ng kanyang termination. Kasi under the labor code, dapat yung negligence mo ay gross and habitual. Ibig sabihin, malala, grabe, seryoso yung negligence mo and palaging nangyayari. So, may mga requirement yan. Hindi dahil sa sinabi ng employer mo, negligent ka, tanggal ka na. Hindi ganon. May mga requirement po ang bawat isang nabanggit na just causes under the labor code. Kapag hindi na-meet yung requirements na yun versus doon sa act na employee, hindi po justified yung kanyang dismissal. So, nagkakaroon ng tinatawag na illegal dismissal. So, para po doon sa sinasabi nilang ano ba yung dapat nilang gawin, wag po kayong pipirma ng waiver, and then kung may papipirmahan pong termination letter, sige po, pirmahan nyo, and then ebidensya po yan na tinanggal kayo. So, yun lamang po, and then sana nakapagbigay tayo ng clarification or tulong doon sa problema ni sender.